Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, Smiley day po sa inyong lahat. Meron po akong isi-share sa inyo. Ito po, hindi po ako nagkagaling-galingan pero sa experience po ay ma-share ko po sa inyo dahil talaga pong totoo, makabuluhan at talaga pong malaki po ang maitutulong sa ating pangangatawan. Kung gusto niyo pong malaman ang inyong karamdaman sa pamamagitan po ng ating mga daliri ay ma malalaman niyo po kung meron po kayong nararamdaman internal or external sa loob o sa labas po ng inyong pangangatawan. Ito po ay na-experience ko po hindi lamang po sa aking sarili, maging sa aking pong pamilya at sa aking pong kapwa. Kaya hindi po masamang ma-share ko po sa inyo dahil talaga naman pong totoo at naramdaman pong tunay. Ganito lamang po ang inyong gagawin. Ito po ay ilang beses ko na pong naranasan. Pagka po na-overfatigue po ako, ay ginaganyan ko po yung aking kamay. Yan po. Tapos po, dinidikit ko po siya sa wall. Ginaganyan ko po siya, ganyan. Tapos po, di po ba kailangan po kasi naka-straight yung kamay mo siya, ganyan. Didikit mo po yung palad mo, ganyan. Tapos po, tuldukin niyo po yung mga daliri niyo. Di po ba, nakaganyan po kayo. Ito pong mga daliring nakaganon po siya sa wall. Tuldukin niyo po yung mga daliri niyo. Mararamdaman niyo po kung alin po yung may kakaibang pakiramdam dyan. Basta po, kailangan po, naka-flat po siyang ganyan at naka-straight po ang inyong elbow, ang inyong pong braso, ganyan. Paano nga po i-mostra? Arm to elbow po, kailangan po ay naka-straight po ang inyong braso. Ganyan po. Tapos po, ito po ay napakahalaga po nitong points na to. Ito po ay scaphoid sa alam niyo po ba sa dami po ng aking mga natutunan, kanonood ko po sa YouTube at sa pag-aaral ko po sa mga libro, ay napakahalaga po talaga na napapakiramdaman ko po sa aking sarili dahil ang subject ko nga po ay ang aking sarili. Oras na may matutunan po ako, sulat-sulat po ako, tapos po, search ko, iintindihin ko. Ganyan po ang nangyayari sa akin. At yun nga po, excuse, na ano ko po talaga, basta po palagi ko lang pong inuuna ang panalangin po sa ating dakilang Ama, sa ating pong dakilang lumikha, dahil lagi nga pong Diyos ang nagpapagaling, kaya palagi po pasalamatan natin. At yun na nga po, dahil nga po sa aking pasasalamat sa ating pong dakilang lumikha, ay pinagsusumikapan ko pong intindihin ang aking mga binabasa at ang aking pong mga ginagawa. Hindi lamang po sa pananalita, talaga pong pag po ako may hinawakan o tinerapi, ay sinasapuso ko po yung aking mga inaaral. Kaya nakakakuha po ako ng mga kakaibang experience. Kagaya nga po niyan, para po malaman nyo kung may nararamdaman kayo. Kahit po ganyan lang, pwede pong pag ganun. At yan nga po, napakarami po dito sa mga points na to sa ating pong kamay. Kasi po, ang mga, sa kagaya po ngayon, ang lahat po ng aking mga inaaral ay tungkol po sa ating buto. Parang sa pagkakaalam ko po ay meron po tayong 33 parts o parti-parti po ng ating buto. Kagaya nga po dun sa yung sa bones lang po, meron po tayong parte sa ating mga buto na yun nga po, 13 po yung pagkakaalam ko doon. Yun nga po binubuo ng skull, mandible, vertebrae,
clavicle, scapula, manubrium, body of sternum, xiphoid, ribs, humerus, radius, at ulna. Yan po yung sa ating bones. Meron naman pong sa ating bone and ligaments, ibinubuo naman po siya ng 13 parte. Ito naman po ay ang sacrum. Ito po ay lahat ay nasa hips. Ilium, coccyx, basta po, hindi naman po kasi ako doktor. Pasensya na po kayo kung mamaliman po ako sa medical term ko. Ano po, coccyx po ba ang tawag doon? Tapos po ay patella, ay humerus, ano ba to? Femur, patella, ano nga ba yung sacrum, ilium, coccyx, femur, patella, tibia, fibula, carpal, metacarpal, phalanges, tarsals, metatarsals, at saka po heels. Yan nga po yun. Tapos meron din po tayong ligaments and tendons. Siguro po next time ko na po i-discuss yun. Pero napakahalaga po na malaman po natin kung ano ang meron po sa ating pangangatawan. Para alam po natin in case of emergency ay makakagawa po tayo ng mga pang first aid para po sa ating sarili. Para kung mahimatay man po tayo o madala po agad tayo sa ospital, ay hindi po ganun kadali o ganun kalaki ang magagastos po natin. Kaya po, halimbawa nga po, unang-una po, pag may naramdaman po kayo sa inyong uh, katawan, sa mga mai-stroke po, no? Kasi siguro po, lahat naman po tayo ay dadaan po sa ganyang sitwasyon, lalo na po pag stress or over fatigue po tayo. Pag nakaramdam po kayo na alam niyo po na may stroke kayo, mararamdaman niyo po yun at malalaman niyo po sa inyong sarili na may kakaiba po kayong nararamdaman sa inyong katawan. Yun nga po, unang-una nga po, pag nakaramdam po kayo ng pananakit ng batok, ng ulo, o dito po sa ating mata, dito po naglalakdo kayo, yung parang bigla pong namigat or sumakit po ang inyong panga. Maganda pong gawin nyo dyan hanggat kaya nyo pa pong gumalaw kasi may pagkakataon po na pagka may sign po kayo ng stroke ay para po kayo nanghihina, yung pakiramdam na mahihimatay, namimigat or kumikirot po ang ating dibdib, hindi po tayo makahinga. Marami po tayong pwedeng gawin para po masurvive po natin ang ating sarili nang hindi po tayo gumastos ng malaki. Ito pong sinasabi ko sa inyo ay hindi po isang kayabangan. Ito po ay isang mahabang experience po na pinagdaanan ko po sa aking buhay. Kaya bilang nga pong isang mamamayan na dumanas po ng maraming pagsasakripisyo at paghihirap, ay talaga naman pong gusto ko pong makatulong sa aking kapwa na hindi po nila danasin yung mga malalalang sitwasyon. Ano po, yun nga po, pag po alam niyo pong sumasama ang inyong katawan, makakatulong po yung pindutin niyo po itong inyong mandible o ito pong inyong baba. Pag masakit, pagka po may nararamdaman po kayo, huwag niyo pong bibitawan. Talaga pong daanin niyo na lang po sa isipin niyo po yung masarap na pakiramdam. Think positive po tayo para po maalis po yung ating kaisipan sa atake or pakiramdam na nai-stroke po kayo, no? Isipin po natin yung inyong magagawa. Yung magagawa niyo pong mai-survive nga po yung ating buhay, yung ating pong masamang pakiramdam. Ito naman po ay mga gagawin nyo lang po, yun talaga pong alam nyo po na nai-stroke po kayo. Kasi hindi po ito advisable na gawin ng mga hindi nakakaintindi or hindi po nakakaalam ng kagaya po ng aking ginagawa. Kasi po ito po ay may pagkadelikado. Pag ito po ay
na halimbawa po napindot niyo po sa inyong sarili ng hindi sinasadya at naramdaman niyo po, ah, ina-advice ko po na magpa-check-up na po kayo o magpa-doktor na dahil meron na pong kakaiba sa inyong katawan. Nangangailangan na po kayo ng mga tamang vitamins o tamang gamot na mga tanging doktor lamang po ang makapagbibigay. Dahil ang mga therapist po ay tagapagpaginhawa o tagapagparelax lamang po ng ating pangangatawan. Pero ang mga bakterya po ay hindi po kayang tanggalin ng ganun-ganun na lamang. Maaring makakatulong po ang mga therapist, pero hindi po makakapagtanggal ng ganun kadali ng mga bakterya. Kaya talagang nangangailangan po kayo ng gamot na manggagaling po sa doktor na dapat po niyong puntahan sa ospital para po mabigyan po kayo ng tamang lunas para po sa inyong karamdaman. Paano po? Nakapag-share na po akong muli sa inyo. Maraming salamat po at binibigyang oras niyo po akong panoorin. Sa muli po, nagpapakilala po, Lilet Constantino, ang eksperyensyadang terapista. I love you all. God bless us all. Bye-bye.